Hello, YouTube again. So, record ko lang sa recording guys, no? Video lang tayo, hindi na tayo makapag-live kasi medyo ang pangit ang signal guys. Ang pangit ang signal. So, video live lang tayo guys. Hindi video live pero hindi YouTube live. So, viewers, subscribers, kumusta dyan? Again, this is WallowTube. Ang oras natin ngayon is nasa 6:29 ng hapon, June 5, 2025. So, nag-try ako mag-live kanina. Medyo masama talaga ang signal. Di talaga kinakaya ng signal ni YouTube pag So dito sa may, kumustahin natin dito sa may Pedro Hills. Kung di natin kung nandito pa rin yung mga pasaway na mga pasaway pa rin, no, sa traffic. Nasa gitna nagte-terminal, humihinto, wala kang pakialam sa kasamahang motorista, sa ibang motorista, no. Basta ang gusto niya, masusunod yung gusto niya, no. Wala siya pakialam sa traffic rules, wala siya pakialam sa lahat. May sariling, kumbaga in short, may sariling mundo. So maya maya yung live ko sira. Sigurado sira ang live ko kanina. Kasi ang pangit ng signal. Hindi pa rin reliable talaga ang signal sa lugar na ito. Sa Pilipinas hindi pa rin reliable talaga yung signal natin guys. As usual, hindi pa rin reliable talaga ang signal. So ayun. So dito nagka-traffic sa sobra dami ng obstruction. Yung jeep na naman na ayaw magpaawat. Pipilit yung gusto nilang illegal terminal, yung terminal nila dito sa May Gedli. So wala tayong magagawa. Kailangan nating suyurin natin tong lugar na ito para makita natin yung sitwasyon. May may nagki-clearing guys, clearing team na ba to? Good thing kung may mga clearing team dito. Naghahakot ng basura. Very good. Pero hindi ko alam kung sa City Hall to, ba't walang logo. Ayun guys, daming obstruction. Grabe yung obstruction dito.
hirap dito ng obstruction dito. Ayan sila ginawa ng parkingan ng Gedli. Ba? Molong yun, dapat na mayroon ng raking siguro dito o towing. Papasaway na naman tong mga to dito. So nagka-traffic dito guys, kasi isa sa reason dito yung mga illegal terminal dito ng mga jeep nga ayaw paawat talaga ayaw magpa-disiplina. Sabi nga ni Yorme, tulungan ninyo ang City of Manila para maging maganda at maayos, pero itong mga to hindi naman nakikinig. Basta ang alam nila, sige lang. Importante di ba? Grabe yung nagiging congested yung daanan dahil sa illegal terminal ng mga jeep na to. Dagdagan mo pa sa mga motorsiklo dito sa kabila. Nakalagay na nga no loading, unloading. Naglo-loading pa rin. Di ba? No loading and unloading anytime. Pero itong jeep, ang mga motor na ito, ayan, diyan sila nagbababa, naghihintay ng pasahero. Di ba? Titigas ng ulo. So, ang remedy talaga dito, kailangan disiplina talaga. Ayan ha. Ilang araw pa lang umupo si Yorme, pinagbigyan pa kayo, hindi pa kayo hinuhuli. Ngayon, ayan. Dito sa kabila naman, maraming nagtitinda pa rin, nagkakalat. Mga illegal vendor dito, no? Mga titigas pa rin ang ulo dito ng mga vendor na ito. May kumikita dito kasi hindi na palayas may kumikita dito. Posibleng walang kumikita dito. Andyan sila pa rin dyan. Kakalat, okay sana kung nagtitinda kayo ng matiwasay hindi naman yun na matiwasay. Magkakalat, grabing kalat grabe yung basura So yun ang problema guys. Mega love shout out sa mga viewers, subscribers. Kumusta kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuting kalagayan. Ito guys, kumpol na ginawa na talagang terminal ng mga jeep na to yung kaliwa. Ito na talaga yung terminal nila, no? So hindi ko alam kung pinapayagan to ng MTB, pero wala lang yung MTB dito. Hinahayaan lang din nila, hindi nila hinuhuli. Guys, kita nyo naman dyan sa camera yung illegal terminal na dito, no? Ayaw pa rin paawat nila kuya. Ginawa na nilang hintayan ng terminal yan sa kabaan ng may kabaan to ng Pedro Hill, no? So ang solusyon dito, hindi ko alam kung anong solusyon ni boss dito, ni Boss Yorme ni Mayor Yorme sa problema to. Kailangan siguro impound na to. Ilang taon, ilang buwan na silang ganito dito hinuhuli pero bumabalik-balik pa rin. Sinasaway, bumabalik-balik pa rin. So kailangan talaga impound talaga to para magtanda. Once ma-impound na to mga to, sasabihin ding gagamitin din nilang mahirap card. Yung sabi nga nung sa bubblegum, may mahirap card may premium, tsaka may regular mahirap card. Pero ginawa nilang privilege yung pagiging mahirap para suwayin ang patas trapiko, no? So yun ang mahirap. So ingat tayo dito guys dito guys, ito yung pinakadelikadong lugar dito guys yung pedestrian nakikisabay sa mga sasakyan. Itong mga jeep na ito as usual, illegal terminal yung gilid ginawang terminal, no? Mga matitigas talaga ang ulo ayun. Di ba? Noong nakaraan pinuntahan ng LTO, hinuli pero wala.
gana-ganado lang din ng LTO. Sa ginaganahan lang sila manghuli, no? Pero ayun, hindi pa rin, bumabalik-balik pa rin dyan, no? So wala talagang hindi talaga magtatanda, no, kung wala talagang disiplina, no? Sabi ko, wala talagang disiplina. Kung walang disiplina, magulo talaga ang isang lugar. At ayaw nilang tumulong sa City Government of Manila. So ayun, yun ang problema. O dito sa kabila guys, kung nakikita nyo, marami naka-hazard. Hindi ko alam kung parkingan na ba yan, o hindi ko alam. So wala nakakaalam kung parkingan ba yan o hindi. Ayun, mga jeep dito sa mismong pedestrian lane guys. Ginawang terminal, no? Lupit. No? Sabi nga ni Yorme nakaraan, susunod ba, sana sumunod, pinakausapan ni Yorme yung mga motorista dito, mga PUP na sumunod sa batas trapiko. Pero yung ginawa ng mga jeep na pasaway dito, ulit-ulit nilang nilalabag yung batas trapiko dito. Kahit saan na sila nagde-terminal, pedestrian lane, ginawang babaan sakayan, di ba? Yan ang problema ng mga to. So sa kabila na tayo guys. Approaching na ho tayo ng papuntang Santa Cruz, Manila. No? So dito guys, sa lane na to, kung nagmamaneho kayo, ingat-ingat kayo dito kasi may nagbibisikleta. Noong nakaraan mayroong aksidente dito, no? Motor tsaka bisikleta nagbanggaan. Kasi ang nangyari daw, yung motor daw, yun na nga, sweet potato din eh. Yung katabi niya, bisikleta, naka-overtake pa rin siya, pinipilit niya. Ayun, nahagip ngayon ng bibisikleta. Kawawa si kuya. Sweet potato na, mga sweet potato na motorsiklo. Diba? Ito tayo sa road trip segment to kaya. Ito yung road trip segment natin, no? Sa Maynila. Dito, maliwalas naman dito. Nandito na tayo sa malapit sa City Hall, sa may Lagos Nilad na tayo guys. Noong nakaraan, nagkaroon ng clean up drive dito, o tinatawag na flashing sa may Lagos Nilad. So nakita mo dito guys, maliwalas na guys, wala nang basura, wala nang mga ano-anong mga plastic o yun. So dito guys, ingat-ingat tayo dito kasi medyo delikado dito pag pakakaliwa ka. Kailangan na unti-unti lang ang pagkakaliwa natin dito. Huwag tayo basta-basta kumaliwa dito kasi merging area to guys. Dito nagme-merge yung galing sa may galing mga MOA papuntang Santa Cruz to, no? Ang dinadaan natin guys ay ito yung papuntang Jones Bridge guys, itong tinatahakan niya papuntang Jones Bridge. So madadaanan natin dito ngayon yung Jones Bridge guys.
siya ay kanina pala, no, si Yorme nanawagan, no, sa mga barangay chairman na mag-conduct ng sabay-sabay na declogging o linis sa mga estero, sa mga kanal, sa mga imbornal, no, kasi tag-ulan na nga. So ang problema kasi sa Maynila pag tag-ulan, kasi pag barado yung imbornal, yung kanal, yan kasi yan sa isa sanhi sa baha, no. Tapos doon nga kasi doon kasi nag-akuan yung basura nag-iipon naiipon kaya wala ngayon mapadaanan ngayon ng tubig, no. So walang madaanan yung tubig, kaya yun ang problema, baha. So ingat tayo dito guys, may nagbibisikleta dito, mga kababayan natin na mga bikers. Always careful, no, kasi yung mga kababayan natin na bikers dito dumadaan din dito. So doble ingat tayo dito, lalo na dito is madilim dito. Minsan yung mga bikers natin na mga taga Maynila, Manileño, walang bala tandaan, no, na nagbibisikleta sila kasi walang ilaw madilim, kaya doble ingat tayo dito guys. So maya maya madadaanan natin, no, ang recto, no, parekto na tayo. Ito ngayon Jones Bridge, di ba? Ang ganda ng Jones Bridge. So welcome to Jones Bridge guys. Linis, ang ganda ng Jones Bridge, walang kalat. Pero kanina nadaanan natin sa Pedro Hill, grabe, ang gulo. As usual, mga pasaway pa rin. Pasaway na jeep, ayaw magpaawat, ayaw magpadisiplina. Diba? So mahirap yun. Mga vendor nasa sidewalk, nagkalat pa, ang daming basura. Diyos ko, may problema talaga mismo din na mga taong ayaw magpa-disiplina. Kung ayaw talaga magpa-disiplina, wala tayong magagawa dyan. Ayaw makinig sa city government, wala tayong magagawa dyan. So titignan na lang siguro ng city government of Manila kung paano maresolba ang problemang ito o yung problemang yon, no? So posible kiklearing sila yung paninda nila. Kung upiskahin, hindi na sasauli kasi paulit-ulit, pabalik-balik, no? Kakalat pa. Tingnan mo, kung nakita mo ka na, grabe yung basura. So approaching Santa Cruz Church tayo, approaching. So kakaliwa na tayo. Ingat tayo minsan dito guys, kasi kahit green light may tumatawid pa rin. So ako dito medyo doble ingatin ako dito, kasi kahit green light tumatawid pa rin bigla. So dito malinis na. Kanina maraming obstruction, pero ngayon wala na. Hapon na siguro. Kanina dami nag-hazard kanina nung dumaan ako. Sa kabila mayroon pa rin palang nagpa-parking dyan. Hindi ko alam kung pay parking yan o wala na, o talaga nagpa-park lang dyan. Pero sana kung mag-park kayo dyan sa may island, huwag naman ibalandra yung sasakyan nyo na mahirap dumaan, no? Na nahirapang dumaan yung mga sasakyan, no? Huwag nyo hintayin na yung City of Manila magtotowing dyan pa at sasakit talaga ulo nyo. At mapupuno na naman yung towing center ng City of Manila. At lalo na ngayon, kailangan ng pera ng City of Manila dahil sinimot, no? Sinimot ng mga tulongges ng nakarang administrasyon. Mga tulongges na nakarang, sinimot yung pera ng City of Manila, no?
pulis din natin medyo kulang, so medyo challenging talaga ang pagbabantay ng peace and order sa isang lungsod, lalo na sa Maynila na sobrang laki ng lugar na ito. Sobrang lawak ng Maynila, sobrang lawak ang sakop ng Maynila, guys. Hindi maliit ang City of Manila, kaya kung ilan ang numero ng populasyon ng pulis ay ilan lang, so medyo challenging talaga. So kailangan siguro may oras o oras yung pagpapatrol ng mga pulis natin. Okay, mega love shoutout sa mga kapulisan natin sa Maynila. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo dyan, guys. At maulan na yun, so siguro huwag nyo kalimutang magkapote, magpayong, kasi medyo maulan talaga. Hindi medyo, maulan talaga kasi tag-ulan talaga sa Maynila. Approaching Ricto. Dito marami ditong nag-illegal terminal din. Tignan natin kung paulit-ulit pa rin sila dito. Andito pa rin. Patigasan na lang ng mukha, patigasan ng ulo. Tignan natin. Ayun. Kailangan talaga to sigurong ituwing na lang sila para magtanda, no? Kasi pag hindi itutuwing yung sasawin mo, paulit-ulit pa rin. Dito guys, nagiging bottleneck na dahil yan, dito pa rin yung illegal terminal ng mga jeep. Sila ang sanhin ng bottleneck dyan, kaya sobrang traffic dito sa lugar na ito. Imbis hindi traffic, nagkaka-traffic dahil sa kanila. Kita mo, so kailangan talaga tuwing na talaga ang remedy siguro sa mga to. Dyan, di ba? Lupit ng terminal nila, guys. So yun po. Salamat. So andito na ako ngayon sa may home station ko. So again, bago ko tapusin ang vlog na ito, again, this is WalTube Manila. God first. Ingat ng lahat. Bye bye.